Hello guys, Robin Jill speaking. Ang video natin ngayon ay gagawa tayo ng honeycomb grid para sa softbox. Ang ginamit nating materials ay cartolina, papel lang guys. Ang sukat na ikakat natin ay 1.5 inches. Yan. Ngayon ikat lang natin. After nito guys, tutupiin natin to ng mga 2 inches. Ayan, 2 inches lang. Ito na yan guys, nakat na natin. Tsaka nakatupi na rin siya. Mga dalawang kartolina ang nagamit ko dito. After nito, ipagkukumbine na natin siya. Ito yan. Hindi ko na nabidyohan yung umpisa guys. Pero madali lang, i-stapler mo lang siya. Dugtong-dugtong lang. Ayan. Kuha tayo ng isa. Tapos, idugtong mo dito. Tapos, stapler natin. Ngayon, i-stapler na natin to guys. Dito muna sa dulo, tapos dito naman sa pangalawang naka-fold. Kumbaga mag-diamond siya, naka-diamond yung itsura niya. Kaya tayo maglalagay ng ganito sa softbox natin guys, kasi maganda yung result nito sa photography. Kumbaga yung ilaw niya napopokus lang sa subject, yung buga ng ilaw niya, hindi nasasama yung background. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung result. Magta-try tayo sa studio. Ipapakita ko rin sa inyo yung result ng walang honeycomb grid para makita natin yung difference ng walang ganito tsaka merong ganito. Tapos lagyan natin ng velcro yung gilid ng honeycomb guys. Ito. Depende kung ano yung nasa softbox mo. Kung hard, edi yung soft ang ilalagay natin dito sa gilid ng honeycomb. So ito yung softbox, yung nasa dulo ng softbox ay soft pala yan guys. So hard ang ilalagay natin. Ayan. Itong maliit ang ilalagay natin sa gilid ng honeycomb. Ngayon lagyan na natin. Ang ilalagay natin sa gilid ng honeycomb guys, itong tela na siya. Ito yung ginagamit natin sa lanyard sa mga ID. Ito yung gagamitin ko para sa gilid ng honeycomb. Tapos ipapatong ko yung velcro para dumikit sa softbox. Ayan na guys, kung mapapansin nyo yung nasa itaas ng honeycomb, yan na yung lanyard. Tela na siya. Kaya tela na ilalagay natin kasi pag yung kartolina lang, posible siyang mapunit. Kasi masyadong madikit yung yung velcro. Yan, papaikot na natin to yung lanyard, tapos i-stapler natin. Ngayon ilagay na natin yung velcro guys. Bali ipapatong lang natin to sa lanyard, tapos i-stapler natin. Ayan. Ayan na guys, malapit na siyang matapos. Isang velcro na lang ang lalagyan natin.
Paikot na siya. Ayan na, tapos na. Ngayon magsiset up na tayo sa studio. Lupang uhaw sa pag-ibig, naghihintay sa halik ng langit. Ayan na guys, na-set up na natin ng ilaw. Bali, dalawa pala itong nagawa nating honeycomb grid para sa dalawang softbox. Ngayon, mag-set up lang tayo ng background guys. Wala pa pala tayong background. Nakalimutan. Ang gagamitin kong backdrop ay kulay gray. Bagay kasi yung kulay gray sa lahat ng susuotin mo. Para sa akin lang ewan ko lang sa ibang photographer kung okay ba sila sa gray. Ang kulay gray kasi madali siyang ma-edit sa Photoshop. Tsaka perfect siya sa mga portrait, headshot, pang business. Kasi nagda-dark yung background niya. Parang moody siya tignan. Madali siyang i-adjust sa Photoshop. Pwede mo siyang i-dark, pwede mo siyang i-light. Tsaka yung pagmamask, madali lang siya. At pag-cut, tsaka natural siya tignan. Tsaka malinis. Kaya okay para sa akin yung kulay gray sa photography. Ayan na guys, tapos nang i-set up yung background. May kulay dilaw effect siya. I-try na nating result nito. Ngayon mag-selfie na tayo. 10 seconds. Kung anong result nitong honeycomb grid na ginawa natin. Ito na yung result guys. Kapag may grid yung softbox natin, ang ganda. Nagda-dark yung background. Pinofocus niya lang talaga yung subject. Ang ISO ko pala nito ay 640. Tapos shutter speed 125. Aperture f4. Ngayon i-try naman natin yung walang grid sa softbox, kung anong difference. Tanggalin lang natin tong honeycomb grid na ginawa natin. Tignan natin kung anong result pag walang ganito. Ayan na guys, nakatanggal na yung grid. Selfie tayo ulit. Tignan natin. Ayan na guys, pag walang grid yung softbox, maliwanag yung background. Yung bato ng ilaw niya wide. Di tulad sa may grid, focus lang sa subject. Kaya nagda-dark yung background. Same settings lang naman ang ginamit ko dito. Kaya maganda talaga pag may grid. Tsaka ipapakita ko na rin yung ibang shots ko. Ang galing talaga ng photographer ko. Yung tripod. Hanggang dito lang tayo guys. Thank you so much. Sana may natutunan kayo sa video ito. Please don't forget to subscribe my YouTube channels, Robin Gels.